Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa bayan ng Claveria sa Misamis Oriental. Ayon sa kasaysayan, ang lugar ay dating kilala sa tawag na tikala, isang native na salita na ang ibig sabihin ay pagtataka. Dinadayo ang lugar sa sikat nilang naglalakihang ostrich tree, ang malamig na tubig ng Sagpulon Falls, ang pinagmamalaki nilang nature preserve na Mount Lumot, Matampa Pine Tree Park, Mount Balatukan, magagandang dalampasigan at marami pang iba. Noon lamang nakalipas na 3 buwan ay isang balita ang naging laman ng social media at pinag-usapan ng karamihan. Ito ay ang naging masakit na katapusan ng isang 10 years old na bata. Natagpuan ang katawan nito na natatabunan ng sako at malalaking bato sa ilalim ng sapa. Paano sinapit ng walang kamuang-muang at inosenteng anghel ang karumal-dumal na kamatayan? Samahan niyo po akong balikan ang kwento ni Sofia Erenver Boal. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. March 1, 2023 ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Claveria, Misamis Oriental tungkol sa pagkawala ng 10 years old na batang babae na si Sofia Erenver Boal. Ayon sa report, si Pia ay huling nakita noong hapon ng March 1, 2023, palabas ng eskwelahan kung saan ito pumapasok sa Minantang Central School. Nakasuot ito ng itim na t-shirt, itim na pantalon at puting sapatos. Bilang pagtugon sa natanggap na report, ay agad na nag-deploy ang municipal government ng Claveria ng search and rescue team, kasama ang pinagsamang puwersa ng mga pulis at army para sa mabilis na paghahanap sa batang si Pia. Muli nilang dinaanan ng daan na siyang araw-araw na binabagtas ng bata patungo sa paaralan hanggang sa pag-uwi nito. Tinignan din nila ang mga masusukal na daan, sagingan at kakahuyan, ngunit hindi nila natagpuan ang bata. Sinubukan na rin nilang magtanong-tanong sa lahat ng mga kakilala at pwede nitong puntahan, ngunit wala silang nakitang Sofia. Hanggang noong March 4, 2023, ay isang 28 years old na lalaki na nagngangalang Ariel Bayod Limas ang dumulog sa kanilang tanggapan at nagsabing alam niya kung nasaan ang bata na kanilang hinahanap. At sa paggabay nito ng ganap na alauna ng madaling araw, matapos ang 3 araw na walang tigil na paghahanap, ay natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ni Pia. Natatabunan nito ng sako at may mga nakadaga na malalaking bato sa isang maliit na sapa sa masukal na kakahuyan sa Sitio Banban, Barangay Aniwan. Siya ay natagpuan sa tulong ng pinagsamang puwersa ng LGU ng Claveria, Kapulisan at 58 Infantry Battalion. Umamin din ang suspect sa kanyang ginawang krimen. Ayon sa kanya, noong March 1, 2023 ng bandang 4:30 ng hapon ay nakita niya ang bata na naglalakad sa gilid ng kakaani pa lamang na taniman ng mais. Dito ay agad niya itong hinila at sinakal hanggang sa mawalan ito ng malay. Dinala niya ito sa ilalim ng puno ng kawayan at dito ay kanya itong ginahanap. Matapos noon ay binuhat niya ang wala pa ring malay na bata at inilipat sa mas masukal na bahagi ng lugar na may makakapal na wild ferns at doon ay muli niya itong ginagawa. Bago niya ito pinukpok sa ulo ng bato at dinala sa sapa. Tinabunan niya ito ng sako at saka dinaganan ng malalaking bato para manatili ang katawan sa ilalim ng tubig. Ang suspect ay kanila nang sinampahan ng kasong panggagat at pagpatay at kasalukuyang humaharap sa mga paglilitis. Bago pa man matagpuan ang katawan ni Pia, ang kanyang lolo na isang retiradong pulis ay pinaghinalaan na nito ang ama ng suspect dahil sa may mga kalmot ito. Nagpasalamat naman ang ama ni Pia sa naging mabilis na pagkilos at pagtugon ng pamahalaan at ng mga otoridad sa paghahanap sa kanyang anak, ganun din ang pagkakadakip sa may sala. Si Sofia ay nasa 3 taon pa lamang nito sa elementarya. Ayon sa pahayag ng mga magulang nito sa social media, ay isa itong mabait, malambing, bibo at napakamaalalahaning bata. Ugali na umano nito ang magmasahe ng paa ng kanyang ama sa gabi, yayakap at makikipagkwentuhan bago matulog. Kaya naman ganun na lang ang pighati ng kanyang mga magulang at kapatid sa masakit na sinapit ng walang kalaban-laban na musmos.
Si Sofia ay inihatid sa kanyang huling himlayan noong March 8, 2023 sa public cemetery ng Claveria. Hanggang ngayon ay naniniwala ang kanyang mga mahal sa buhay na makakamtan nila ang hustisya para sa kanyang sinapit. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.